Kabanata 831. Tumahimik ka. Malakas na sigaw ni Yun Tianteng. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Zephyr. Sa pagitan ng kanyang mga mata, mayroong isang maliwanag at matalas na aura. Halata na ang puso ni Yun Tianteng ay puno rin ng walang hanggang pagpatay. Rumble. Sa likod ng katawan, ang nakasisilaw na liwanag ay mabilis na nagsama-sama at nagsimulang magsama-sama. Pagkatapos, na parang may naalagaan, ito ay nagsimulang lumawak. Gayunpaman, sa oras na ito, walang oras si Zephyr para pakialaman iyon. Tapos na talaga ito. Oo, talagang mapapahamak si Zephyr sa pagkakataong ito. Nawala sa kanya ang sangkatlo ng kanyang banal na liwanag ng walang dahilan. Kung ordinaryong tao lang iyon, nabaliw na sana siya. Pero kaya pa rin iyon Tianteng na magtiis. Masyadong kakilakilabot ang ganitong uri ng kaaway, at tiyak na nasa matinding problema si Zephyr. Sa oras na ito, hindi lang siya kinamumuhian ni Yun Tianjeng, kundi papatayin din siya ni Yun Tianteng. Hihi, magkakaroon ng magandang palabas. Dapat ipagdasal ni Zephyr na hindi niya makaharap si Yun Tianteng sa labanan. Kung hindi, mabibigo siya agad. Tama. Napaka-arrogant niya. Maraming tao ang nagsimulang magsabi ng may pagmamalaki. Bata, napakagaling mo. Isang malamig na boses ang nagmula sa tainga ni Zephyr, parang boses ng isang makamandag na ahas, malamig at tuso. Hindi sumagot si Zephyr, bagkus ay ngumiti lamang ng malamig. Wala siyang pakialam kahit kaunti. Simula pa noong simula ng labanan kay Yun Tianjeng, lahat ay nasa loob ng inaasahan ni Zephyr. Sa di kalayuan, sa unang plataporma. Tiningnan ng matandang itim na demonyo ang amo ng mansyon ng mga demonyo sa tabi niya ng may kakaibang tingin at dahan-daang sinabi. Ganito ang desisyon mo. Napilitan mong mapunta sa wala ang batang ito. Naningkit ang mga mata ng amo ng Earth Devil Mansion. Tumingin siya sa direksyon ni Zephyr Khan at sinabing may mapaglarong ngiti. Ganoon ba? Sa tingin ko hindi. Higit pa riyan ang batang ito. May bahid ng pag-asa sa boses niya. Nang bumalik si Zephyr Khan sa orihinal nitong posisyon, sinalubong siya ni Vince Scheidt at ng iba pa ng may pagtataka. Madaling pagdudahan ang lakas ni Vince Scheidt. Bilang pinakamalakas na nilalang sa Supreme Peak, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay napakalakas. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi maitago ng kanyang mukha ang kanyang pagkagulat. May kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, na para bang si Zephyr na nasa harap niya ay hindi ang kakilala niya. Junior Brother Khan. Laban ka sa langit. Sabi ni Vince Scheidt habang kumakagat ang bibig. Boom. Noon lang, sa lupa, ang dalawang daloy ng kapangyarihang sumabog ay nakakuha ng kanilang atensyon. Sila ay dalawang walang kapantay na half-step to spirit. Isa sa kanila ay may hawak na isang napakalaking mahabang espada, ngunit ito ay naiiba sa isang ordinaryong mahabang espada. Ang hawakan ng espada ay napakahaba, at ito ay tinatawag na buwan na espada. Ang ganitong uri ng mahabang espada ay mas nagbibigay pansin sa talas ng katawan ng espada, habang ang katawan naman ng espada ay mas nagbibigay pansin sa bigat nito. Kapag naipakita na ang isang mahabang espada, ito ay magiging napakalakas. Kapag ito ay tinaga at pinatay, kadalasan ito ay magiging napakalakas. Ang bawat galaw ay parang isang tigreng nangganganak ng hangin, na nakakatakot. Gayunpaman, ang ganitong uri ng teknik ng espada ay masyadong malaki at masyadong mabigat, kaya hindi ito angkop para sa labanan ng grupo. Gayunpaman, kung ito ay isang laban ng isa sa isa, ang kabagsikan ay magiging kamangha-mangha. Matangkad at malakas ang lalaki, parang burol. Nakatayo siya roon, naglalabas ng isang makapangyarihang aura. Hawak niya ang moon sword sa kanyang kamay, na may mabigat at matalas na kombinasyon. Kabanata 832. Isa siyang disipulo ng palasyo ng mga Diyos na manlalaban. Ang pangalan niya ay Kunko. Ang taong ito ay napakalakas. Mukha siyang baliw na Diyos kapag lumalaban. Dahan-daang ipinakilala siya ni Vince Scheidt sa panig ni Zephyr kay Zephyr.
Bagamat hindi na kwalipikado si Jin Zhongshan na lumahok sa kompetisyon, ang palasyo ay napakalakas kaya't may iba pang mga disipulo na lumahok. Malinaw na si Kunko ay isa sa mga pinakamahusay. Bukod dito, si Zephyr ay nagsanay sa sinaunang paraang Draco Nico. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong tao, mas malalim pa ang kanyang nakikita. Kaya naman, agad niyang nasabi na ang lakas ni Kunko sa pakikipaglaban ay kahanga-hanga. Gayunpaman, nang ang atensyon ay mapunta sa kalaban ni Kunko, ang kanyang mukha ay bahagyang nagbago. Nakasuot siya ng mahabang itim na damit na kasen itim ng tinta. Ang buong katawan niya, pati ang ulo niya, ay nakabalot ng buo, at dalawang palad lang ang nakikita. Ang dalawang kamay na iyon ay singpayat ng panggatong, na parang mga matatanda. Gayunpaman, ang taong maaaring tumayo rito. At ang pakikipaglaban ay tiyak na hindi isang matandang lalaki. Kakaiba talaga ito. Siyempre, maaaring sanhi ito ng pagsasanay ng isang uri ng kakilakilabot na pamamaraan ng paglilinang. Gayunpaman, palaging nararamdaman ni Zephyr Khan ang kakaibang espirito na dumadaloy sa figure. Umuungol. Kasabay ng mahabang ungol ni Kunko. Agad na sumabog ang isang mabangis na aura mula sa buong espasyo. Ang aura na ito ay lubhang mabangis at may dalang pakiramdam ng kabaliwan. Bawat disipulo sa palasyo ng Diyos na pakikipaglaban ay isang baliw sa labanan. Ang Kunko na ito ay malinaw na ganoon din. Ang hitsura ng kabilang panig ay medyo simple at tapat, ngunit siya ay kasalukuyang labis na baliw. Kasabay ng isang mahabang ungol, biglang nagbago ang kanyang aura. Klang! Ang espada na mahigit 2 metro ang haba ay mabilis na nakabunot ng mga hanay ng natitirang enerhiyang parang buwan at huminga papasok at palabas. Buzz! Sumiklab ang enerhiyang may talam at agad na nagdulot ng isang malaking alon ng enerhiyang may talam. Napakagandang puwersa ng pagsabog. Hindi napigilan ng karamihan ang mapasigaw. Imposible para sa mga ordinaryong tao na gumawa ng ganito kakilakilabot na puwersa sa isang iglap at bumuo pa ng isang malaking alon ng enerhiyang may talam nang walang suporta ng malakas na lakas at tunay na enerhiya. Bang! Ang malakas na bagzo ng hangin ng matalim na enerhiya ay tumama ng marahas sa lalaking nakaitim, na lumikha ng isang nakakabaliw na pagsabog at tunog ng pagkapunit. Tapos na. Hindi napigilan ng ilang disipulo ang pagsigaw. Gayunpaman, may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Total, ang bawat disipulo na makapasok sa yugtong ito ay hindi mahina. Hindi pa. Kalmado ang pagsusuri ng ilang alagad. Umuungol. Umungol si Kunko sa langit. Muling lumipad pataas ang moon sword na hawak niya. Pagpatay ng 8 desolation gamit ang galit. Boom boom. Isang nakakagulat na dagandong ang yumanig sa hangin. Ang mapang-ipang enerhiyang may talam ay agad na kumalat. Sa isang iglap, hindi mabilang na enerhiyang may talam ang sumikop sa libu-libong metro ng larangan ng digmaan. Napakalakas ng puwersa. Maging si Zephyr ay hindi maiwasang mabigla sa atake ng kalaban. Ang lakas at husay ng braso ng kalaban ay kahanga-hanga. Halos maging umiikot ang katawan ng kalaban, at ang moon sword sa kanyang kamay ay kumakawi sa napakataas na frequency. Nakakagulat ang bilis. Saan nanggaling ang lalaking ito? Paano siya nagmukhang kakaiba? Lumitaw siya ng libu-libong metro ang layo sa isang iglap. Bulalas ng isang tao. Totoo nga, libu-libong metro ang layo, isang itim na anino, na parang multo, ang kumislap at gumalaw. Malinaw na ang labis na poster ni Kunko sa paghihiwa ay nagdulot sa kanya na walang matatakbuhan. Kabanata 833. Absolute Killer. Isang boses na puno ng madilim at malamig na aura ang sa wakas ay lumabas mula sa bibig ng taong nakaitim. Ang kanyang boses ay parang isang malamig na taglamig habang kumakalat ito. Boom! Hindi mabilang na itim na anino ng kamay ang lumabas na parang mga makamandag na ahas. Ham! Sa oras na ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Zephyr. Ang itim na anino ng kamay ay lalong nagparamdam sa kanya na pamilyar ito. Gayunpaman, ang ganitong uri ng aura ay masyadong lihim kaya hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Klang!
Ang anino ng kamay at ang anino ng espada, parang yelo at apoy, ay nagbanggaan na parang kidlat, ngunit agad silang natunaw na parang natutunaw na nyebe sa tagsibol. Nawala. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat nang makita nila ang posturang ito. Kahit ang mukha ni Kunko ay bahagyang gumalaw. Gayunpaman, maraming anino ng kamay ang talagang nagawang harangan ang kanyang enerhiyang may talam. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Ay hindi. Biglang nagbago ng malaki ang mukha ni Kunko. Bigla niyang iwinagayway ang moon sword sa kanyang kamay. Gayunpaman, huli na ang lahat. Sa harap niya, ang kanyang kalaban ay kakaibang lumitaw, wala pang 3 talampakan ang layo mula sa kanya. Swoosh! Inilahad niya ang palad niya. Isang walang kapantay na malamig na enerhiya ang marahas na lumabas mula sa kanyang palad. Bang! Marahas na lumipad ang katawan ni Kunko dala ng palad na ito. Sumirit ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig, kasabay ng isang kaluskos na hindi maitago. Halatang bali ang mga buto ni Kunko. Gayunpaman, sa pagkakataong ito naging hindi pangkaraniwang seryoso ang mukha ni Zephyr. Sa sandaling umatake ang kabilang panig, talagang naramdaman niya ang aura. Lubos niyang nasalo ang munting malamig na hangin na iyon. Kaya, ang lalaking ito. Habang nakatingin sa lalaking nakaitim, bahagyang pinaikit ni Zephyr ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naisip niya kung bakit pamilyar sa kanya ang aura ng taong ito. Walang anino na demonic na bug. Malinaw niyang naramdaman ang aura na ito mula sa shadowless demonic bug. Ang walang kapantay na siksik na demonic aura sa taong ito ay malinaw na katulad ng sa shadowless demonic bug. Ngayon ay nahulaan na ni Zephyr na ang pagsabog ng kapangyarihan ng lalaking ito ay may kaugnayan sa masamang martial artist. Pero ngayon, hindi niya pwedeng sabihin kahit kanino ang tungkol dito. Walang kahit anong ebidensya, na hindi sapat para makumbinsi ang mga tao. Posible pang ang may sino mang may lihim na motibo ang magsisi sa kanya. Ang nagwagi. Star Soul Valley, Jianghuasha. Nagpadala ang matandang itim na demonyo ng isang mahinang mensahe ng boses. Anong nangyari ngayon lang? Bakit bigla na lang siyang nabigo? Tama. Hindi siya simpleng tao. Napakalakas niya na kaya niyang yanijin ang lahat ng bagay sa paligid niya. Baliw siguro siya sa pakikipaglaban. Isa siya sa pinakamagaling sa mga kasama niya. Parang isang iglap lang ang bilis ng galaw ko ngayon. Hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko. Jianghuasha. Ngayon ko lang siya narinig. Oo, kakaiba nga ang pangalan. Mukhang may isa na namang henyo na lumitaw. Mas interesante ito ngayon. Hindi naging interesante si Zephyr sa usapan, kaya't naniningkit ang kanyang mga mata at tumingin kay Jianghuasha. Si Jianghuasha, ang ina po ng Star Soul Valley. Sa madaling salita, maaaring hindi dalisay ang Star Soul Valley. Ang Star Soul Valley ay isang lihim na akademya. Ito ay itinayo sa isang malaking lambak. Ito ay lubos na lihim mula itaas hanggang ibaba, napapalibutan ng mga bundok. Dahil sa kakaibang lokasyon nito, walang gaanong chismis tungkol sa Star Soul Valley. Sa pagkakataong ito, maingat na tiningnan ni Zephyr at natuklasan niyang kakaiba nga ang Star Soul Valley. Kabanata 834. Ang mga disipulo ng Star Soul Valley ay pawang nakabalot ng itim na roba. Tanging ang mukha ng Academy Master ng Star Soul Valley ang malinaw na makikita. Ang kabilang grupo ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang, ngunit ang kanyang katawan ay may kakaibang pagbabago-bago, bulok at malas. Bahagyang kumurap ang evil breaking eye sa pagitan ng kanyang mga kilay. Naramdaman na ni Zephyr na mayroong malaking pagbabago-bago ng enerhiya na nakatago sa katawan ng lalaking ito, na napakalakas. Kung sila ay mga devil cultivator, anong ginagawa nila rito? Bahagyang napakunot ang noo ni Zephyr at palihim na nagsimulang mag-isip. Kung ang laban na ito ay para lamang sa banal na liwanag, hindi nakakailang ganing sayangin ng grupong ito ng mga tao ang ganito kalaking enerhiya sa pakikipaglaban. Walang demonyong tagapagsaka ang maaaring sumanib sa kapangyarihan ng liwanag o kahit ipakita man lang ito. Sa pamamagitan lamang ng pagsira sa sarili niyang tunay na enerhiya magkakaroon ng kahit kaunting pag-asa.
Gayunpaman, napakalaki ng gastos na ito. Hindi na kailangan ito. Ibig sabihin, may dahilan siguro na hindi ko alam. Habang iniisip ito, nabigo si Zephyr na maunawaan ito. Ngunit di nagtagal, itinoon niya ang kanyang pansin sa banal na liwanag. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Yun Tianteng. Imposibleng hindi ma-pressure si Zephyr, kaya pansamantala na lang niyang isuko ang pag-iisip tungkol sa mga demonic cultivator. Banal na liwanag. Sa oras na ito, kasabay ng pagsasanib ng nakasisilaw na liwanag ni Yun Tianjing at Yun Tianteng, ang liwanag ni Zephyr ay halos namuo at naging matibay. Lumalim pa si Zephyr, at di nagtagal, ang tindig ng banal na liwanag, na dating parang ulap, ay unti-unting nagbago. Mayroon ba talagang bakas ng pinagmulang kapangyarihan ng liwanag sa loob? Nang maramdaman ang pagbabago-bagong dulot ng banal na liwanag, bahagyang napakunot ang noo ni Zephyr. Kung tayo maglalagay ng spirit energy dito, hindi ko alam kung malalaman natin. Gamit ang kanyang tunay na enerhiya para magsaliksik, wala siyang natuklasan. Malinaw na naunawaan ni Zephyr na hindi gagana ang paggamit ng kanyang tunay na enerhiya para magsaliksik. Pagkatapos nito, mabilis niyang isinuko ang kanyang tunay na enerhiya. Ang espiritual na lakas sa loob ng kanyang katawan ay parang isang di nakikitang kamay na mabilis na nagsimulang magtagal sa paligid niya. Buzz. Habang lumalalim ang enerhiya ng espiritu. Bigla na lang, isang malakas na kapangyarihang lumalamon ang sumabog mula sa nakasisilaw na liwanag. Ano? Bahagyang nagbago ang mukha ni Zephyr. Ang kapangyarihang lumalamon ay lubhang nakakatakot kaya't agad nitong nilamon ang enerhiya ng espiritu. Gayunpaman, habang lumalalim ang enerhiya ng espiritu dito, malinaw na naramdaman ni Zephyr na ang banal na liwanag sa kanyang katawan ay namuo. Anong nangyayari? Ang ganitong pagbabago ay lampas sa inaasahan ni Zephyr. Maaari kayang ang enerhiyang espiritu na ito ay talagang mayroong isang uri ng atraksyon at koneksyon sa banal na liwanag. Nung iniisip niya, sinubukan muli ni Zephyr na kumuha ng isang piraso ng enerhiya ng espiritu. Lumalamon. Tunay nga, tulad noong nakaraan, mabilis pa ring nilamon ng nakasisilaw na liwanag ang enerhiya ng espiritu. Kasabay nito, nagsimula itong lalong lumapot. Muli, ang enerhiya ng espiritu ni Zephyr ay higit pa sa enerhiya ng isang ordinaryong tao. Ayon sa kanyang hula, kahit ang isang eksperto sa tugatog ng spirit realm ay maaaring walang ganitong kalakas na enerhiya ng espiritu tulad niya. Sa makatuwid, pinili ng makapangyarihan at pambihirang Zephyr na baliwalain ang pagkonsumo. Kabanata 835. Habang parami ng parami ang enerhiya ng espiritu na inililipat. Sa pagkakataong ito, ang banal na liwanag sa likod ni Zephyr ay nagsimulang mabilis na gumalaw. Para bang ang banal na liwanag ay nagpalit at naging isang buhay na nilalang. Kumikinang ang liwanag sa lahat ng direksyon. Maraming tao sa paligid ang nagbigay din ng kanilang atensyon sa puntong ito. Swoosh! Iminulat ni Vince Scheidt ang kanyang mga mata at tumayo sa tabi ni Zephyr. Pakiramdam niya ay may nararamdaman si Zephyr sa oras na ito. Nakatayo sa tabi ni Zephyr, balak ni Vince Scheidt na tulungan ang tagapag-alaga. Bagamat patas ang lahat sa entablado ng pagsasakatuparan, hindi maiiwasan na may palihim na magbabalak laban sa kanila. Muli, walang nakakaalam kung gaano karaming spirit energy ang nagamit. Hindi maiwasan ni Zephyr na makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Total, halos lahat ng enerhiya ng kanyang espiritu ay naubos na niya. Kung hahayaan niya ang sarili na kainin ito ngayon, natatakot siyang maubos ang kanyang kamangha-manghang enerhiya ng espiritu. Ang kanyang enerhiya ng espiritu ay naiiba sa kanyang tunay na enerhiya, at ang paggaling ay nakakagulat na mabagal. Sige, mag-all out na tayo. Dahil ang enerhiya ng espiritu ay maaaring magdulot ng ganitong reaksyon mula sa banal na liwanag, nangangahulugan ito na mayroong koneksyon sa pagitan ng dalawa. Nagngingit-ngit si Zephyr at itinurok ang lahat ng pahinga ng enerhiya ng espiritu sa banal na liwanag. Boom! Habang ang lahat ng enerhiya ng espiritu ay itinurok dito.
Biglang may isang malakas na puwersang lumabas mula sa mga ulap. Isang nakakatakot na aura ang kumalat sa buong investiture stage. Sa sumunod na sandali, napuno nito ang buong larangan ng digmaan. Boom! Ang makapangyarihang sinag ng Diyos ay tumagos sa lahat ng bagay na parang isang banal na espada. Mahirap para sa kanya na hindi ilaan ang focus sa isang kakilakilabot na katalinuhan. Anong nangyari? Habang sumisigaw ang mga disipulo, ang nakasisilaw na liwanag sa likod ni Zephyr ay nagsimulang tumugon. Umuungol. Umalangaw-ngaw ang ungol ng dragon. Gumalaw ang langit at lupa, nawalan ng kulay ang araw at buwan. Si Zephyr. Ito na naman ang lalaking ito. Nang makita nila ang pinagmumulan ng liwanag, hindi nila napigil ang mapasigaw. Sa oras na ito, ang banal na liwanag sa likod ni Zephyr ay nagsimulang mabilis na magbago mula sa malaulap na estado patungo sa isang walang kapantay na kondensasyon. Anong nangyayari? Bakit biglang nagbago ang kanyang banal na liwanag? Sa di kalayuan, iba-iba rin ang mga mukha ng tatlong hurado sa unang plataporma. Maaari bang biglang gumalaw ang magandang mukha ng Lanhai Palace Master habang nagpapadala siya ng isang voice message? Imposible. May bahid ng pagkabigla sa mukha ng matandang itim na demonyo. Napakabihirang magpakita siya ng ganitong ugali at hitsura. Tama. Halimaw talaga ang lalaking ito. Pinaikit ng amo ng Earth Devil Mansion ang kanyang mga mata at sinabing natatawa. Ito ang kondensasyon ng banal na liwanag. Maaari kayang sinisimulan na itong paikliin ng lalaking ito para maging isang katawan. Gulat na sabi ng Academy Master ng Great Yansek. Sa lahat ng mga disipulo, ang nakasisilaw na liwanag sa likod ng isang disipulong nasa antas hari at isang disipulong nasa antas emperador ang pinakakamangha-mangha. Ang nakasisilaw na liwanag ng isang disipulong nasa antas hari ay mahigit 5 metro, at lahat ng disipulong nasa antas emperador ay mahigit 15 metro. Hindi lang iyon, kundi ang nakasisilaw na liwanag sa likod ng mga disipulong ito ay nag-iba na sa isang anyo. Mukha silang mga banal na halimaw, na may mga aparisyon, multo ng mga sinaunang Diyos at anyo ng mga banal na sandata. Kung tungkol naman sa ibang mga disipulo, dahil sa kakulangan ng banal na liwanag, hindi nila tunay na mabuo ang kanilang tunay na anyo. Zephyr, napakaswerte mo. Halatang sinusubukan niyang buuin ang banal na liwanag para maging isang katawan.